Anyong! As usual, ako na naman ang unang nagising sa bahay namin. The vibes of our house is like 4 AM because napaka-quiet pa ng atmosphere ay nung mga kasama ko ay nasa kasarapan pa ng kanilang tulog. I go out na to buy our breakfast na mga oras na yun na magsi-7 na ng umaga. Feeling ko yung bilis na lang lumipas ang oras, parang minabadaling mag-Christmas tree. Before I go out to buy our breakfast, I took a shower muna para magpapatuyo na lang ako ng hair pag-uwi. Gusto ko talaga na naglalakad every morning kaso hindi ko yun nagagawa everyday. Nagawa ko lang na mag-walking kapag bibili ako ng breakfast namin. Mayaman lang talaga ako, bibili ako ng sarili kong lupa and doon ako mag-walking every morning na magcha-jogging. Pero wala sa ngayon sarili mundo lang muna meron ako. Yung mundo na ako lang nakakapunta, charing. Mundo ng Encantadia, choo. Naranasan nyo na ba yung feeling na parang may gusto kayong balikan sa past nyo? Yung palagi yung sinasabi sa self nyo na sana ganoon na lang ulit, just like before. O di kaya sana ginawa ko na lang ayun dati, or hindi ako natakot or nagdalawang isip na gawin ayun before. Baka siguro mas maayos ngayon. Something like that. May maraming beses ko na sinabi yun sa sarili ko, na sana ganito ganyan, sana pwede ko pang balikan dati. Alam mo yung feeling na may hindi ka nagawa before, and gusto mong balikan to fulfill it. But of course, we can never bring the past. All we have to do now is to move forward. Magpatuloy pa rin ay mas ayusin na mga desisyon sa ating life. We can't bring back the past, but we still have a chance to fulfill our dreams and goals in life. Sabi nga habang may buhay, may pag-asa, and I believe that God has a better and wonderful plan for me and for my family. Lately, I decided na instead of worrying about our life and my dreams na hindi ko pa na-reach, I surrendered it all to God. Every time na mag-isa ako, I always thinking about our future. I always asking myself if ano kaya yung future na naghihintay sa amin. O diba wala naman nakakaalam sa atin if ano nga ba magiging future natin. And I know kayo din ay napapaisip din if magiging successful ba kayo sa path na pinili nyo or sa dreams na gusto nyo ma-reach. But all we have to do is to wait and believe in God. Dahil siya lang nakakaalam na makabubuti para sa atin. Until now ay nag-war pa rin ako napapaisip if ano nga ba yung magiging future ko or namin. Pero every time na may isip ko na palaging nandyan si God nakaalalay sa amin and He always listen to us, my worries turns into hopes. I'm not a perfect and I'm not banal. Actually, hindi nga ako lagi nagsisimba and feeling ko ngayon nakakalimot din ako makipag-communicate kay God. But you know what? Kapag feeling ko na panghihinaan na ako ng loob, bigla-bigla na lang may mga signs or thoughts na pumapasok sa akin na feeling ko, yun yung will ni God to show me na palagi lang akong dapat magtiwala sa Kanya. Maybe hindi lang natin namamalayan na kumikilos na pala si God sa buhay natin, pero hindi natin nakikita or napapansin is because nakafocus tayo sa struggles natin sa mga bagay na pumapagabag sa atin. Basta kapag napanghihinaan ako ng loob and feeling ko nawawalan na ako ng hopes, lagi ko lang sinasabi sa sarili ko na God's plan is better than my plan. Laban lang and always magtiwala kay God. Hindi man tayo perfect and madalas ay nakakagawa tayo ng mga kasalanan. But the important thing is marunong pa rin tayong humingi ng tawad sa Kanya. Sana bago magpalit ang taon and bago pumasok ang 2025 ay mawala na yung mga doubts and fears sa isip ko. Sana everyday ko na may isip na palaging si God dapat ang sentro ng bawat araw ko. Dahil sa totoo lang until now ay may mga bumabagabag pa rin sa akin. Feeling ko ay ayun na naglalayo sa akin sa faith ko.